So pag-usapan po natin yung bago mga kalaban ni Naoya Inoue, Tank versus Roach weigh-in at itong picture na to. Nakita nyo ba to? Pakita ko sa inyo ha. Ito po si Donald Trump, President Donald Trump at saka si Volodymyr Zelensky ng Ukraine. May WBC belt. Ano kaya ibig sabihin niyan? Pag-usapan natin. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay. So, weekend boxing fans, at bago ko ibigay ang mga balita, no, ay mamaya pipiliin ko na po yung panalo po sa free meal and drinks sa Tank Davis versus Lamont Roach. Watch party dyan po sa Skyline Sports and Social. Kaya kung ako sa iyo, punta ka na sa Facebook page, humabol ka sa comment section, baka ikaw pa yung manalo. Pero kahit hindi ka manalo, libre lang naman yung aking watch party. Para sa inyo yan talaga, no? Pumunta po kayo dyan at baka manalo ka pa ng raffle prize. Yung cup, itong cup na ganito, oh, ganda niyan, di ba? So anyway, pag-usapan na po natin, Tank versus Lamont Roach. Ayan muna, Tank versus Lamont Roach po tayo. To, pakita ko sa inyo yung itsura ni Tank at saka ni Lamont Roach. Yan ang kanilang face-off during weigh-in. Nauna na pong tumimbang kanina yung dalawang boksingero at pasok sila sa WBA lightweight fight, 135 pounds. Eksaktong 135 pounds po si Lamont Roach habang si Tank Davis medyo mababa, 133.8 pounds lamang. At kaya tingin ko hindi factor dito yung pag-akyat po ni Lamont Roach sa 130 pounds. Kasi sa totoo lang, mas malaki talaga tong si Lamont Roach eh. Pero syempre, Tank Davis is still the heavy favorite. At ang tanong na lang, anong round babaksak si Roach? Ano sa tingin nyo guys? Early rounds ba to? Late rounds? Sa akin, depende sa takbo ni Roach. Pero pwede siyang sobrang mag-ingat dito para humaba. Pero at the end of the day, parang mukhang madedelay lang knockout. Pero parating pa rin tayo na matatalo ni Tank itong si Lamont Roach. Pero again, boxing ito. Pwede pong mangyari kahit ano sa boxing. Sobrang shocking nga lang pag naging upset ang laban nito. But in boxing, anything can happen. Comment nyo kung anong round sa tingin nyo matatapos ang laban na ito. Teka, meron bang bigay Roach dito ha? O nga pala, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ito pa lang si Roach at saka si Tank Davis ay may side bet. 20,000 US or 250,000, aba, dang million yan in Philippine peso ha. Kung sino daw manalo. So, baka naman may chance itong si Lamont Roach. Anyway, let's go on to the next topic. Naoya Inoue. Ito na si Naoya Inoue. Ito pong si Naoya Inoue, meron pong bagong kalaban na yan na. Sabihin ko sa inyo kung sino yung mga kalaban niya ha. At mukhang mahina na naman daw eh. Si Inoue lalabas ng bansa. At least lalabas ng bansa at siya rin ang papalit kay Canelo Alvarez bilang international boxing attraction para sa mga Mexican. Bakit ko sinabi? Si Canelo kasi iniwanan na po ang Mexican fans sa Vegas at lumipat sa Middle East kasi doon yung laban niya eh. Ngayon, itong si Inoue, ang gagawin nilang parang star of the Cinco de Mayo weekend. Kahit na hindi siya Meksikano, kahit na Hapon. Pero ang sikreto dyan, kailangan syempre, Meksikano ang kalaban. Ang target sana nila ay itong si David Picasso. Ang problema, si David Picasso, isang undefeated Mexican fighter, ay umurong. No? Hindi nagkasundo sa negotiation. Malamang pera na naman ang dahilan nito. Ayaw ni Picasso, si Picasso, gusto niya ng malaking bayad siguro kasi yung undefeated record niya, siguradong mawawala din naman yan kay Inoue. Well, no disrespect, pero lamang talaga si Inoue dyan. Ano? Kaya naman na mag-move on na ang kampo ni Naoya Inoue at ang kanila pong interesado nilang gustong makalaban ngayon yata itong Ramon Cardenas. Sino naman yung Ramon Cardenas na yan? Sino ba yan? Nickname El Dinamita pero sa tingin ko sa akin makang iiyak din to pagdating po ng laban. Mukhang hindi rin uubra to kay Naoya Inoue. No, at least Mexican. Ito pong kalaban niya may 26 win, isang talo
at walang matinding kalaban. Tapos ang pinakamatindi pa, ito papakita ko sa inyo. Ang matindi ay ito, real talk lamang po ito ha. I'm not hating on this guy, but look at the record of yan si Ryan Garcia kasi may laban din pala sa first week of May. Ito yung record. Mukhang mabait naman. Pero kulang sa power, 14 knockouts lang. No? Ito na, naririnig ko na yung mga Casimero fans sa comment section. Mga Casimero fans, anong sasabihin natin? Takot naman yan kay Casimero. Okay sana eh. Kaso real talk, no? Malayo, wala sa radar. Explain ko kung bakit hindi lang si Casimero ang wala sa radar for the Cinco de Mayo weekend. Kasi kahit naman si Akhmadilib, kahit si Sam Goodman na umayaw din, kahit na si Wonderboy Martin, hindi magandang makalaban yan sa Las Vegas sa Cinco de Mayo weekend. Kasi celebration niya ng mga Mexico Mexican. So, kailangan may Mexican na lalaban or at least Mexican na kalaban para may i-cheer naman ng mga Mexican kahit na matatalo sila sa pustahan malamang. Kailangan yun yung logical move kasi. Mexican weekend, walang Mexican na sikat na lalaban. Kaso hindi naman sikat tong Cardenas. Ang sa akin lang, bakit kaya ayaw pa kasi umakyat nito ni Naoya Inoue sa 126? Wala din namang magagawa kahit sino sa 122 sa kanya. Kaya mas maganda, umakyat na siya sa 126. No? Sa 126, sa May, early May, February pa lang naman ngayon, February, April, March. March, April, May. Pwede pa yan. 2 months pa. May Rafael Espinosa, may Angelo Leo, may mga Mexican yan, na dugo, no? Sana yan na lang. Pero, ang daming magandang mga laban sa 5 de Mayo or May weekend. Pati si Ryan Garcia, Canelo, siyempre may mga laban din yan. Pero ito, naisip nyo ba? Ito, tanong ko sa inyo, naisip nyo ba na parang hindi naman namimili si Naoya, inaayawan lang siya? Si Sam Goodman, umurong. Nagka-injury nga, na may rason naman. Si Picasso, eto na, umurong na naman. Si Casimero, 2 beses. Pero hindi dahil ayaw niya. Kaso, syempre, parang naisip ko tuloy, parang ayaw din kalabanin itong si Naoya Inoue. Kasi masisira record nila. Iniintay na lang nilang umakyat si Inoue. Kaya abangan na lang natin si Cuadro Alas sa kanyang Cuadro Alas promotion. Doon na siya lumaban. FYI, hindi pa official yung Cardenas. In discussion pa lang yan. So, pwede pang magbago po yung isip nila. Anyway, yung last kong gustong sabihin sa inyo, trivia, alam niyo naman dito sa Pauka Sports, hindi lang puro tayo pa-hype, hindi lang po tayo nagtatranslate ng English to Tagalog na balita, nagbibigay tayo ng opinion at saka mga trivia din. So, ito, significant ito sa buong mundo. No? Nag-usap kanina actually, si Donald Trump, President Donald Trump at Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky. Pero weird. Ito, nagtataka ako. Ayan, papakita ko sa inyo. May WBC belt. So, yun, nag-update naman ang Ring Magazine at sinabi nila, ito daw pala yung belt ni Usyk na Ukrainian na napanalunan niya sa laban niya kay Tyson Fury. At ito po ay binigay niyang gift kay Donald Trump pero nagkainitan sila. Kala ko presko ng boxing Kung pwede lang sana sabihin na sa ring na lang pag-usapan yan. Ang problema, ito po ay seryosong usapan. So, at mukhang hindi nagkaintindihan ng dalawang kampo pero sanang boxing na lang sana matatapos ang lahat. Kaso, potential conflict, world conflict. So, wag na lang. Anyway, para sumaya naman tayo, re-remind ko lang ulit kayo. Kung umabot kayo dito sa dulo, baka naman mas masaya kung samahan nyo ako dyan sa Skyline Sports Bar. Tara na! Nood na tayo, Tank Davis. Again, yung paraffle ko Baka magdagdag pa ako ng Pag ito umabot ito ng maraming share, pati t-shirt paparaffle ako. Share nyo na to at saka like nyo. Pag mga 100 like sa YouTube, paraffle din ako ng t-shirt. Salamat guys and I'll see you on my next episode.